Tumunog eh. Isa pa. Uy! Basta! Sir! Oo nga, kanina pa ako nandito, hindi mo ako napansin. Ano nga eh, kanina tumitingin kasi ako dyan sa court eh. Oo nga. Kailan ba nung huling nandito ka? Nung inaya mo ako, sir. Pero kailan pa yun? Parang last. Bago pa nag-pandemic, ano? Ano nang balita sa'yo ngayon? Ngayon, sir, currently, sales manager ako sa insurance. Ah. And ang ginagawa ko as a hobby is trading. Trading? Cryptocurrency. Oh, okay. Matagal ka na nagte-trading? Bale, nag-start ako mag-trade since college pa. Oo. Ang trade ko nun is stocks. Yun, nag-start ako sa BPI Trade. Yun, Okay. Mga brokerage. Tapos, dati, iba pa yung perspective ko sa trading nun na hindi mo pwedeng gawin siya per day. Ganyan. Tapos ngayon, medyo mas frequent na yung trading ko compared dati. Na parang dati long-term perspective ako. Tapos yun nga, ngayon, more on day trading na yung ginagawa ko. Nag-enjoy ka naman? Yes, sir. Well, may thrill eh. Merong dopamine kapag nanalo. Siyempre, pag nanatalo, malungkot ka. Oo, siyempre. Ano yung parang path mo from being a undergrad student ng physics tapos maging trader? Actually, sir, yung nag-start akong trading, yung thesis ko kasi kay Ma'am Basil noon. Tungkol din sa trading talaga. Parang predicting yung stock price. Yeah. Yung probability ng stock price. Pero parang inconclusive din kasi yung results namin ni Ma'am Basil. Na parang sobrang liliit ng mga percentages na tipong 0.0001% yung ano. So parang hindi mo talaga siya ma-predict. Yeah. Parang naalala ko yung Monte Carlo nun, saka yung mga distribution, yung mga hindi ko maintindihan nun dati. Parang hindi ko makita kung ano yung significance niya doon sa trading eh, na parang makakatulong ba talaga sa akin to dito sa pagte-trade or pag-predict ng prices. Tapos yun nga, parang eventually nung nag-mature na ako sa ano, parang oo nga no, it makes sense na yung mga 50-50 statistics yun yan. Na sa trading kasi parang yun nga, may 50% chance ka of winning, may 50% chance ka of losing. So, depende lang yun sa trading strategy mo kung mananalo ka dun sa base dun sa mga parameters na isa-set mo. Naisip mo ba na ito yung parang magiging career mo? I mean, yung pagiging trader or yung pag-take mo ng BS Physics, ito ba talaga yung parang naisip mo nung early years mo, nung bata ka, gano'n? Sir, nung high school ako, actually, wala akong idea kung saan ko talaga gusto pumunta. Actually, yung BS Physics, ang dahilan lang ko talaga kung bakit ako nag-BS Physics is yun yung isa sa mga hindi ko okay na subjects nung high school. Naisip ko kasi parang medyo contrarian ako nun, na parang kung ano yung kung saan ako mahina, yun yun yung pag-aaralan ko, parang gano'n. Yung first choice ko kasi is UP Diliman, tapos geology. Tapos yun nga, napunta ako dito, tapos yun nga, ang unang tumanggap sa akin is BS Physics. Tapos yun din isa sa mga dahilan kung bakit ako ano. Tapos syempre, sa first year, parang gusto mong lumipat ng ibang campus. Parang syempre, maliban sa logistics na syempre taga Manila ako, syempre gusto ko doon sa Diliman, parang gano'n. Pero dun, after ko matapos ng isang taon dito, parang nagustuhan ko na rin dito kasi syempre sobrang close ng ating community. Parang halos lahat kilala mo. So hindi na ako umalis, parang gano'n. Nakatulong bang physics sa pagiging trader mo? Bale, yes sir. Kasi syempre math heavy din talaga yung trading. Tapos ginagamit ko din yung
isa sa mga favorite subject ko is yung coincidentally, yung tinuro mo sa amin, yung 131. Tapos yun nga. Favorite subject lang? De, joke. Ayun, yung 131 kasi, doon may coding tayo, di ba? Tapos yun nga, parang ang current, ano kong kasi, is trading bot siya. Okay. Kasi gusto ko eliminate yung emotions. Kasi kapag, yun nga, kapag sa trading kasi, kapag nananalo ka, masyado kang euphoric, ganyan. Yeah. Tapos kapag natatalo ka, masyado kang lugmok, depressed, ganyan. Oh. So, para ma-eliminate mo yung ganong, kasi mag-a-affect yun dun sa decision making mo eh. Right. Tapos yun nga, dun ko nagamit yung syempre Python yung gamit na, na programming language. Pero yun nga, parang, hindi naman ganun kahirap yung Python kasi napag-aralan na natin yung MATLAB nun. Yung dati kasi naalala ko nung nag-131 ako, talagang pinagpupuyatan ko kasi na-enjoy ko yung coding nun. Tapos yun nga, isa pa ding subject ko is na favorite is yung math methods. Tapos yun nga, parang yung statistics. Tapos yun nga, parang gusto ko kasi yung mga forecasting. Bale, dun sa trading bot, meron siyang sarili niyang AI na pwede siyang gamitan. Tapos pwede din siyang i-optimize na tipong ang gagawin mo is lalagay mo yung trading strategy mo, iba-backtest mo. Tapos dun mo malalaman kung ano yung magandang parameter na kung saan mo isa-stop loss, saan ka magte-take profit. Tapos paano mo iti-tweak na tataasan mo yung win rate ng trading bot. So pwede mong gawin yan. Kung hindi ka nag-physics, would you imagine yourself having a different life or? Well, actually, ang regret ko lang siguro is hindi ko ganun sineryoso siguro yung course na parang tipong siguro dapat nag-second course ako or nag-MS ako. Tapos yun nga, parang ang current kong tinitingnan ngayon is parang data science. Mga ganun. Which is wala pa masyado noon. Parang hindi pa siya ganun ka-boom. Pero yun nga, kung na-imagine ko kung hindi ako nag-physics, feeling ko malayong-malayo yung iba yung malaking difference yung tinakong ko. Landas kapag physics saka hindi physics. Though nagre-regret ako na hindi ko sineryoso masyado, feeling ko dahil din yun sa dahil yun nga, parang yung first few years ko kasi sa physics, parang medyo walk in the park sa akin. Not to brag about it, pero yun nga, science high school kasi ako nag-start, di ba? So, parang inisip ko siguro, ang dali naman pala nung college, parang gano'n. So, parang nag-relax ako masyado. So, yun nga, parang siguro yun yung pinaka-regret ko. Kasi kunyari, yung currently, parang informal yung education ko dun sa trading eh. Kasi dati wala namang nagtuturo na ganito mag-trade, gano'n. Based on experience, personal study lang eh. Nag-aaral lang ako sa sarili ko eh. Puro kasi mga hunch eh. Mas gusto ko sana kung mas backed by science yung mga trading methods ko. Pag-usapan naman natin yung college life mo. Ano ba mga naging fondest memories mo sa UP, Baguio? Siguro ang fondest memories ko is project din sa'yo yun, sir. Naalala ko yung pinaka-memorable na project is yung radio transmitter ba yan? Sa 173? Yes, sir. Sa electronics physics? Tapos yung parang deadline na siya, yung morning. Tapos parang nag-overnight kami para hindi kami natulog para tapusin kasi baka bumaksak kami kapag hindi namin matapos. Tapos nung umagang yun, napagana namin yung transmitter. Okay. Parang randomly lang na nagana. Actually, 'di ba, dapat alam mo kung ano yung radio frequency nung pero ibang frequency siya. So inunti-unti namin yung knob para mahanap yung frequency, tapos nahanap namin sa ibang frequency. Pero ang masaya doon, yung napagana namin siya. Kahit iba yung frequency na kina-compute namin, na iba yung result, at least gumana siya. Gumagana yun. Pag nagsasalita ka dun sa mic, maririnig mo parang nasa radyo. Yun nga eh, parang naisip-isip ko habang tumatanda. Parang sana pala in-enjoy ko pa yung college life ko. Kasi parang
Doon ka pwedeng mag-risk ng kung anong pwede mong gawin, doon ka pwedeng mag-explore kung ano. Pero kapag parang nung college kasi, nagmamadali kang, sana graduate na ako. Eh tapos yun pala, parang dapat doon mo na in-explore kung saan mo, kung anong gusto mong gawin. Hindi dahil, yun nga, hindi dahil BS Physics ka, dapat BS Physics lang yung i-explore mo. Dapat lahat talaga. Gusto mo mag-photography, gusto mo mag-marketing, ganyan. Tapos, yun, syempre, yung palagi din tayo nagbabanding dun, sir, sa Court A. Kasi syempre, parang every after class, tara, basketball tayo, sir. After class, after class. After class, hindi during. Tapos yun, yun nga, sir, parang regular yung basketball natin. Tapos yun na rin yung naging ano natin. Kahit yung mga profs kasi ng physics, talagang active sila sa paglalaro ng basketball. So parang in a way, nagiging closer kami dun sa mga profs namin. Na parang hindi naman pala sila ganun ka-high na parang hindi sila mahirap i-approach. Yeah. Anong advice yung mabibigay mo sa sa mga nanonood dito sa video? Actually, recently, last week lang, ayan, tumakbo ako ng 10 km na marathon. So, parang iniisip ko, talagang sa marathon kasi, di ba, sir? Na parang, para hindi ka ma-burnout sa takbo or parang para hindi ka tamarin or hindi ka tumigil sa pagtakbo, dapat mayroon kang pacing. Yeah. Huwag natin i-compare yung sarili natin sa iba. Na parang, syempre, kunyari, yung mga peers ko, makikita mo, nasa ibang bansa na, nasa maraming PhD, mga ganyan. So, parang kapag parati mong kino-compare yung sarili mo sa iba, parang malulugmok ka lang na malulugmok. Pero yun nga, pag ikaw, hinanap mo yung sarili mong pace. Kasi di ba nga kapag sa marathon, parang dapat parating na nasa zone 2 daw. Para tuloy-tuloy yung takbo mo doon sa 10 km. Tapos yun nga, parang na-realize ko na parang sa buhay dapat ganun din na parang para hindi ka ma-burnout. Kasi yun nga, parang recently, di ba nag-pandemic tayo. Yun nga, kung nakwento ko na din sa sir, sobrang laki ko nung pandemic. So, parang sa looking back na parang talagang nag-step back din talaga ako na parang dapat mag-focus muna ako sa health ko. Kasi ano naman yung kikitain mong pera, anong kikitain mong, ano yung achievements mo, kung mamamatay ka naman bigla, di ba? Ginawa ko is talagang nag-step back ako. Tapos yun nga, nag-focus muna ako sa health. Tapos eventually, nakita ko na parang I'm moving too fast, sabi ko. So, hanapin ko muna yung pace ko. So, ayun sir, siguro yun yung ano, dapat doon lang tayo sa kaya natin, tapos consistent na everyday tayo nag-improve. Michi, thank you for coming here. Sir, thank you for having me then. I truly appreciate yung yung pagpunta mo dito, and I hope na hindi ito yung last time, and I hope in the future na mabigyan mo rin ako ng tips sa sa trading. I hope na tawag dito merong matutunan yung ating mga viewers dito, and I hope that through this video they find their eureka moment. Don't forget to like and subscribe. Like, comment pala dapat.